So, yan guys. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ang pag-usapan natin guys ngayon is tungkol dito sa pag-apply dito sa Czech Republic. So, ito po para dun sa mga aspiring OFW na nagtatanong kung paano mag-apply dito sa Czech Republic. So, bibigyan ko kayo ng summary, briefing summary. Ibig sabihin, from start hanggang sa finish. Pero kung meron kayong mga tanong, pwede po kayong maghanap sa ating mga playlist. Kasi meron tayong mga playlist na ginawa sa tatakal natin ngayon na video. So, may mga playlist dyan. Maghanap kayo sa videos ko. May playlist dyan, nakalagay dyan kung lahat-lahat ng itatopic natin sa videos natin. Anyway, simulan na kaagad natin ang ating topic. Siyempre guys, kung bago ka pa lang, ang una nating itatanong is paano mag-apply. So mag-apply po kayo sa mga agency or legit agency dyan sa Pilipinas. So ako po nandito ako sa Czech Republic. Ang una ko pong ginawa dati is nag-search ako sa Facebook. Ang lumabas ay ang Grape Care Ltd. So ito po ay pinakilala sa akin ng aking kaibigan. So ang Grape Care Ltd po is agency dito sa Czech Republic. At hindi sila naniningil sa inyo. Maniningil lang sila sa inyo ng placement fee kapag paalis na po kayo. Okay? So, isa yung Grape Care Ltd na located po dito. Pwede rin po ang Principio Ltd na located din dito sa Czech Republic. Or ang Asius Shays. So, Shays Czech AS. So, dito rin siya sa Czech Republic. So, next is ang Venture na siya po ang ka-tie-up ng Grape Care Ltd. Pwede kayo mag-walk-in dyan. Pero i-check nyo muna yung website nila or yung Facebook page nila kung anong height or mga qualification kayo papasa para hindi masayang ang inyong pagpunta sa kanilang agency. Kasi sa height, parang I think doon sa mga babae is parang 160 cm. Pero minsan nagpo-post sila doon ng at least 5'1" in height. Next, meron din tayong Prime Ward. Nagpapalis din po yan papunta dito sa Czech Republic. Ang EdiStaff, nagpapalis din siya papunta dito sa Czech Republic. So, ang EdiStaff po ang isa sa mga alam ko na agency na nagpapaalis ng walang placement fee. So, sa mga hindi masyado dyan, dun sa usapang placement fee, kasi mahal nga ng placement fee dito, nasa almost 75,000 pesos na as of ngayong August 2024. So, kung 75,000 pesos na, tapos sa EdiStaff kayo nag-apply, so possible na wala kayong placement fee. So, as in talagang zero fees sila. Yung ang alam ko is nasa yung medical lang nila ang may bayad sa EdiStaff. Pero hindi ko alam kung lahat ha. Kasi yung mga nakakausap ko na galing sa mga EdiStaff na agency dyan sa Pilipinas, talagang sinasabi nila is no placement fee talaga sila. So, meron din tayo guys ang Human Link. Nagpapalis din po siya dito, papunta dito sa Czech Republic. So, may mga ilan pang mga agency. Pwede po kayong mag-search via dmw.gov.ph. So, pwede kayong mag-search dyan or sa POEA. I-search nyo lang yan sa Google bar nyo. I-type nyo lang ang DMW or POEA. Doon kayo maghanap ng mga legit na agency na nagpapalis papunta dito sa Czech Republic. So, ang next natin, after nung nakahanap kayo ng agency, ang next po natin ay ang pagpunta sa agency or ang pag-apply doon sa agency. Kung gusto nyo naman via online at kaya naman ng online, pwede rin po kayo ng via online. After nun, meron kayong final interview kapag pumasa yung qualification nyo sa kanila. Ibig sabihin, meron po siyang qualification. So, hindi ko na sa hawak or hindi ko na saklaw ang inyong height limit kasi iba-iba po sa bawat agency ang ating height limit. After naman natin ng final interview, ay ang trade test. Ang trade test po is para tong skilled. So, kung kayo ay nag-ibang bansa na rin, so ito po yung mga, parang merong mga something incredible na gagawin kayo. Dito sa trade test, nakadepende sa kung ano in-apply nyo. Kung in-apply nyo ay mga food processing, so food processing ang inyong magiging trade test. Kung in-apply nyo yung welding, welding din po ang inyong trade test. Sa kagaya ko na factory, ang akin po ay assembly. Ang akin pong naging trade test noon.
So guys, yung final interview at saka yung trade test, pwede siyang mag-swap ha. Pwedeng mauunang trade test bago final interview. Pwedeng unang final interview bago ang trade test. Pero once na meron kayong isang binagsak doon sa dalawa na yun, hindi na po kayo makakapasa. Hindi ibig sabihin na nag-trade test kayo, sure na kayo na makakapasa, hindi po. So, sabi ko nga sa inyo, pag nag-apply kayo, may final interview, meron kayong trade test, ano yung sunod? So, meron pa tayong visa. So, magbi-visa po kayo, may visa appearance. Magkano ang visa appearance? Dati po is nasa 12,000. Ngayon ay, hindi ko sure kung kasya ng 15,000 pesos. Pero kami kasi libre ni employer. So, anong sunod sa ating visa appearance? Ang sunod po dyan is magme-medical tayo. So, medyo mahigpit sila pagdating sa colorblind. Pero yung may mga maintenance, okay lang yan. Basta may maintenance kayo. So, malalaman nyo naman yan kaagad kung kayo ay makakapasa kasi depende sa doktor dyan sa atin sa Pilipinas kung makakapasa po kayo. Okay? Ang next naman po natin is ang ating departure. So, yan. Departure, papunta ka na dito. So, syempre, pagdating mo dito, kukuha kayo ng card. So, itong card na to is, sa ministry siya kinukuha. Ito po yung, kumbaga, parang national ID card sa atin sa Pilipinas. Katunayan na dito kayo sa Czech Republic, pero naka-Schengen visa po kami. So, ibig sabihin ng Schengen visa, pwede kang pumunta sa, I think, 26 or 27 countries na yata ngayon. So, once na meron kang ganon, makakapaggala ka po kahit wala kang visa ng bansang pupuntahan mo around dito sa EU countries. So, anong next natin guys? Ang next po natin ay ang ating, Ang next natin, syempre, mag-start ka na sa trabaho. Pero, syempre, bago kayo mag-start, kagaya namin dati is meron kami na medical ulit dito sa Czech Republic. So, after ng ministry namin, after na nakapagpa-card kami, nagpunta kami sa clinic, parang clinic dito sa Czech Republic. Tapos doon, after labas ang result namin, so okay na, good to go, trabaho na kami. So wala pa po kaming card nung nagtrabaho kami, under processing kami. Tapos ang sahuran dito sa Czech Republic is every month. Ang basic ngayon dito na salary sa Czech Republic is nasa 27,500 na crowns yon ha. Pero hindi po lahat ng company sumusunod doon sa basic na 27,500. Sa kagaya ng company ko, nakadepende siya sa kung ano ang skilled mo. So, nagsimula po ako ng 21,000 crowns. Pero ngayon naman is umakyat na ako ng 25,000 crowns. So, nakadepende sa amin kasi sa skills. Kaya wag din po kayo magbe-base na lahat ng company is nakadepende doon sa basic na 27,500. At dito rin sa Czech Republic is magbabayad ka ng accommodation. Not unless kung ang company mo is meron siyang benefits or may benepisyo silang ibibigay na sila ang magpo-provide ng accommodation nyo or hahatian kayo ng accommodation, it's up to the benefits of the employer. So, sa kagaya ko, yung una kong company is kami po talaga ang nagbabayad ng aming accommodation. So, 6,500 crowns po ang per head namin sa accommodation. So, 2 sa isang room, minsan 3 sa isang room. Depende sa laki ng room, ganun. Or depende sa capacity nyo. Hindi ko alam sa magiging agency nyo. Depende sa kanila. Ang next naman guys is ang mga kuryente, tubig, ilaw, gas. So, lahat po yan is included na sa inyong accommodation na bigay or accommodation na upa ng accommodation nyo. So, kung 6,500 ang upa ko sa accommodation, so, included na po yung aking energy or yung electricity, water, and gas. Pero, may pero yun guys meron lang silang allotted per person na magagamit nyo. Once na lumampas kayo dun sa allotted na gamit ng tubig or allotted na gamit ng kuryente, so ibig sabihin po, kayo ay magbabayad for the end of the year ng excess sa magiging kuryente nyo. So, kung wala kayong binayaran, ibig sabihin wala kayong excess. Pero kung may excess kayo, for example, sa tubig, for example, ang per
ang per person per day, kunwari lang to ha, is 90 cubic liters, parang ganon. Lumampas ka ng 90, so magpa-add yun hanggang sa end of the year, mga December, January, or February, ibibigay po sa inyo ni landlord nyo yung babayaran nyo na excess. So, kayo po ang magbabayad na excess, kaya magtipid kayo sa paggamit ng energy. So, guys, wag lang din kayo mag-focus sa sahod. Minsan, tingnan nyo rin yung benefits kasi malaking factor kapag libre ang inyong bahay. So, sa kagaya ko, ang naging basic ko noon is nasa 26,000 doon sa dati kong company, nasa 26,000 plus. Kaso, pag sumahod ako is nasa 20 something, 24 na lang, ganon. Magbabayad pa po ako ng bahay. So, syempre, may bayad pa ako ng bahay na 4,000 mahigit nun. So, parang nasa 20 na lang yung nauuwi ko at that time. So, wala po ako nung si agency ko kasi naghanap ng una kong bahay. So, 6,500. Tapos, ang sumunod naman doon, naghanap din ako ng sarili kong bahay. After 4 months, nakahanap naman po ako ng 4,250 ang halaga ng isang bahay. So, dalawa kami sa isang room. So, tropa ko naman yung nakasama ko doon. Kaya, okay lang. So, yun po. Maayos naman siya. So, depende na sa inyo guys kung ano yung magiging setup nyo pagdating sa accommodation. Dito sa Czech Republic, wala din pong tax refund. So, yan. Wala talagang tax refund dito sa Czech Republic. So, magkaka-tax refund lang kayo kung sa unang taon ha. Ibig sabihin, kakarating nyo pa lang, dumating po kayo ng mga March, April, May, June. Pero, syempre, pag mga March na or April, siguro mga nasa 1,000 na lang. Pero, pag dumating kayo ng mga bago mag-cut off, kagaya ng mga September, makakakuha kayo ng mga 11K, ganun. Pero the next year, wala na. So, isang beses lang yun pagdating nyo pa lang. So, malas nyo lang kung dumating kayo ng November or December kasi yun yung cut-off ng mga tax bureau natin. So, kung dumating kayo ng ganun, so next year, wala kayong matatanggap kasi as in, naka 1 year kayo eh. Ang kasi doon, may matatanggap kayo kung below 1 year. Nandito kayo sa Czech Republic. So guys, ang process pala ng visa dyan sa atin sa Pilipinas is napakababa na ng below 6 months. So kadalasan is mahigit talaga siya na 6 months ang process ng ating visa. So bakit nagtatagal ng ganun? Kasi after ng final interview nyo or ng trade test nyo, pag binisahan po kayo, bago kayo mag-visa, meron kayong mga requirements. Siyempre, i-comply nyo muna yung requirements kagaya ng mga apostille, may appointment ng apostille. Ina-apostille po ang ating NBI dyan sa Pilipinas. So, isa yun sa requirements ng visa. So, bago ka makapagpabisa kasi, meron pa siyang visa appointment. Pero, kailangan mo ng requirements kasi na working permit galing sa employer mo dito. So, isa din yun sa hihintayin mo. Tapos, pag nandun na sa agency nyo yun, si agency nyo mag-visa appointment, tapos hihintayin nila kung kailan magkaroon ng slot papunta dito sa Czech Republic. Pag nagka-slot na, anong mangyayari? Ano ba yun? I-appointment nila kayo sa visa interviewer. So, syempre, pag binisa interview kayo, kung kompleto na requirements nyo, good yun. Mas maganda yon. Pero kung hindi pa kompleto ang requirements nyo, hihintayin nyo pa na makompleto yon. Tapos within 90 days, tama ba? Within 3 months. So, tama ba? 90 days. Within 3 months, dapat ma-comply nyo lahat ng requirements nyo sa visa. At kapag hindi siya na-comply, mababaliwala yung inyong visa interview. So, kung kayo naman ay naka-comply, so, dadalhin niya dito sa Czech Republic. Doon kayo matatagalan sa paghihintay ng approval ng ating ministry dito sa Czech Republic. So, yun po yung scenario dito sa Czech Republic. So, kung meron kayong ibang katanungan, punta kayo sa playlist. Guys, nandyan lahat ang sagot sa inyong mga tanong. From sa pag-a-apply hanggang sa sahod, lahat-lahat tungkol dito sa Czech Republic, pati pagre-resign, lahat po nandidiyan na. So, yun. Panoorin nyo na lang sa checklist natin,
So, binripping summary ko lang kayo kung ano yung meron dito sa Czech Republic, kung paano ba mag-apply dito, kasi ang dami-dami nagtatanong sa atin sa comment section. Guys, maghanap kayo sa playlist natin. Kumpletong-kumpleto yan. Walang tapon dyan sa mga videos natin. Anyway, thank you guys. Maraming salamat po.